Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tafsir at tinatalakay pa rin natin ang mga mahimalang aspeto ng Quran. Ng Quran nga, ito ang pinakadakilang himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod sa pagiging ayah na nagpapatunay na siya ay sugo na mula kay Allah, ang Quran ay mu'jiza ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'jiza na humahamon sa kakayanan ng kanyang ummah. So nagkataon din alhamdulillah na doon sa pagtalakay natin sa Imanu bir Rusul, nga doon sa Ar-Rusul wal Risalat, tinatalakay natin yung mga ayah at mga mu'jiza. At tatalakay natin yung ilan na sa mga ayah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang iba pang mga propeta na sa huli natin pagtalakay kay Propeta Saleh, sa nababanggit sa Quran ng ilan sa mga mu'jiza ng ilang mga propeta, pero merong mga propeta o sugo na hindi nababanggit sa Quran o sa hadith kung ano yung kanilang mga mu'jiza. At maaaring yung kanilang mga mu'jiza nga ay may kinalaman sa gina na hindi nila kinailangan ng tulong ng tao upang mapangalagaan sila laban sa plano ng kanilang nasyon. Halimbawa si Nuh alayhis salam at si Hud, walang nababanggit na kanilang mu'jiza. Ang mga aya ay nahati sa tatlo. Aya na may kinalaman sa ilm o kaalaman, nalalaman ng mga propeta ang mga nalilingid o mga mangyayari sa hinaharap. At aya na may kinalaman sa kudra o kapangyarihan, kakayanan, na binibigyan ng mga propeta ng kakayanan na halimbawa magpagaling ng may sakit, magpakain ng maraming tao sa pamagitan ng kaunting pagkain. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinati niya ang buwan. Pero ginawa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung iba pang mga ginawa ng mga propeta, halimbawa pagpapagaling sa may sakit. At syempre yung gina na pinoprotektahan ni Allah ang kanyang mga propeta at mga sugo laban sa masamang plano ng kanilang mga nasyon. At lahat ng ito ay napagtibay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. So ngayon doon sa pagtalakay pa rin natin sa mga mahimalang aspeto ng Quran, nabanggit dito na merong 10. At doon sa huling lecture na narinig ko, sa ngayon ay 50 ang kinikilala na mahimalang katangian ng Quran. Pero sa ngayon inshallah, talakayin natin itong 10. At ang 10 na ito, ang nagsabi nito ay si Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Si Imam Al-Qurtubi na nagulat din ng mga tafsir o paliwanag ng Quran. Madalas ninyo siyang maririnig o mababasa sa tafsir Ibn Kathir at iba pa. Sa meron daw 10. Sinabi niya, wa wujuhu i'jazil Qur'ani asharatun. Ang mga anyo ng pagiging mahimala ng Quran ay 10. 10 na tukoy, kumbaga doon sa panahon niya. Pero kung meron pang iba, inshallah matatalakay pa natin yung iba na yun. Kasi merong 10. So, sinabi minha, an-nadhmu al-badi' al-mukhalifu li kulli nadamin ma'hudin fi lisanil arabi wa fi ghayriha. Na mahimala daw ang pagkakaakda sa Quran, sa kaparaanan ng kung paano ito ipinapahayag. Ang ibig sabihin ng pagkakapahayag hindi yung wahi kundi yung kung paano ito binabasa o nire-recite. Ito ay mahimala. Pangalawa, al-uslubul mukhalifu li jami'il asalibul Arab
ang kaparaanan ng salita rito o wikang Arabic dito o paraan ng pagkakalahad dito ng mga kwento o mga talata dito, aya, ay iba ang paraan at hindi katulad ng paraan ng pagsasalita ng mga Arabo. At kabilang nga ito dun sa mga natalakay na natin nung nakaraan na patunay na ang Quran ay salita ni Allah. Hindi ito salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ibang-iba ang Quran sa salita ng tao. Pangatlo, al-jazalatu allati la tasihhu min makhluqin bihal. Na ang jazala, kumbaga yung pagiging organized nito na imposibleng ito ay magagawa ng tao. Number 4, wa minha at-tasarrufu fi lisanil arabi ala wajhin la yastaqillu bihi arabi. Ito ay kumbaga binabasa o nire-recite sa kaparaanan na hindi ito basta-bastang maiisip na lang ng mga Arabo na ganito sila magsalita. Okay? Walang Arabo na ganoon magsalita. Related din ito doon sa nauna, pero malilinaw pa natin ito inshallah. Ini-enumerate muna natin lahat yung 5, yung 10. So number 5 na. Wa minha al-ikbaru anil umuri allati taqaddamat fi awwalid dunya ila waqti nuzulihi min ummiyin makana yatlu min qablihi min kitabin. Ito pala yung panlima. Kumbaga mahimala na ang Quran ay may imbento ng isang hindi marunong magbasa o magsulat dahil wala namang naunang aklat na katulad nito ng Quran. Okay, so nandito pala yung 5. Pang-6, al-wafa'u bil-wa'di, ang pagkakatotoo ng mga ilang mga naipahayag dito. Kumbaga, ilang mga naipahayag dito ng mga propesiya. At iba't iba pang mga ipinangako ni Allah na mangyayari na nababanggit sa Quran. So, paano nalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magkakatotoo ang mga ito kung ito nga ay kanyang inakda? Pang-7, al-ikhbaru anil mugayyibat fil mustaqbalil lati la yattali'u 'alayha illa bil wahyi. Ang Quran ay nagpapahayag tungkol sa mga nalilingid at mga mangyayari sa hinaharap na imposible na malaman ng tao liban na lang sa pamagitan ng wahyi o ng kapahayagan mula kay Allah. Sa number 8, ma tadammanatul Quran min al-ilmi alladhi huwa qawamu jami'il anam fil halali wal haram. So, ang Quran ay naglalaman ng mga kaalaman para sa lahat ng mga nilikha tungkol sa mga pinahintulutan at ipinagbabawal at iba pang mga ahkam. At al-hikam al-baliga allati lam tajril adatu bi an tasdura fi kathratiha wa syarafiha min adami. Ng Quran, ito ay naglalaman ng hikmatul baliga o karunungan, mataas na antas ng karunungan na hindi maaring manggagaling sa tao. At hindi lang ito basta-bastang karunungan, kundi napakarami ng nilalaman nitong karunungan at napakataas ng antas na hindi ito basta-bastang may isip lang ng tao. So may mga tao, may mga philosopher, kumbaga nagpo-formulate sila ng mga prinsipyo sa buhay, pero mga prinsipyo na nilalaman sa Quran ay hindi basta-bastang may isip ng tao. Ang mataas na antas ng kaalaman o karunungan na makukuha sa Quran at ganyan din yung mga aral. At number 10 nga yung at-tanasubu fi jami'i ma tadammanat zahiran wa batinan min ghairi ikhtilafin. So ang Quran, bukod doon sa cohesiveness o pagiging organized nito na nabanggit kanina, ito ay walang salungatan. Aklat na walang salungatan, alhamdulillah. So 10 ito lahat. So ulitin natin yung 10. Okay?
Yung pagkakaakda rito ay mahimala at hindi ito katulad ng anumang ginagawa ng mga Arabo o kahit sa iba pang mga wika. Yung number 1 at number 2, wala nang masyadong ibinigay na paliwanag. Pero ang distinction nilang dalawa, yun nga, kumbaga doon sa number 1, kung paano ito, kumbaga, naisulat, at doon naman sa number 2, kung paano ito nire-recite. Naintindihan nyo na magkaiba sila. Kung babasahin mo, iba yung Quran sa katulad ng iba yung Quran sa mga sinusulat ng mga Arabo. At kapag pakikinggan mo naman ng Quran, iba ito sa sinasabi ng mga Arabo. Okay? Kasi pangatlo, ang pagiging organized ng Quran, na hindi ito o imposible ito na naisulat ng tao. Katulad ng sinabi ni Allah, "Dhalikal kitabu la raiba fihi." Ito ay aklat na walang pagdududa rito. Kasi ang Quran ay aklat na organisado. Pang-apat, na ang Quran sa lahat ng unang binanggit na 1, 2, 3, na kung babasahin mo ito ay kakaiba. At kapag maririnig mo ito ay kakaiba. At kapag binasa mo ito at marinig ay napaka-organized talaga nito. Ang ganitong paraan ng pagsasalita o pagsusulat ay hindi makikita sa kahit sino mang Arabo, sa inakda nila o kahit sa sino mang tao. Okay. At number 5, mahimala ang Quran na ito ay ipinahayag sa isang tao na hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat. Imposibleng siya ang author nito. Na wala namang naunang aklat na katulad nito na maaaring pinaggayahan niya o pinagkopyahan niya. Natalakay na rin natin ito doon sa patunay na ang Quran ay salita ni Allah. Na maaaring may mga pagkakatulad sa nilalaman ng Quran at sa Biblia. May mga kwento, di ba? Pareho sa Quran at sa Biblia. Pero isa lang ang pinapatunayan nito. Ang pinapatunayan nito ay iisa lang ang pinanggalingan ng Old Testament o kahit ng New Testament at ang Quran. Isa lang ang pinanggalingan, pero nagkaroon ng pagbabago doon sa Old Testament at New Testament. So hindi porke mayroong magkakatulad sa Quran at sa Bible ay kinopya ang Quran doon sa Bible. Okay? Hindi yun, hindi yun nag-iisang possibility lamang na dahil may magkatulad ay kinopya na ang Quran sa Biblia. Isa sa mga rin patunay dito ay isa lang ang pinanggalingan nila pero binago nila ang Biblia. Lahat ng ito matatalakay pa natin ng mas malalim inshallah. Pero ngayon ini-enumerate pa lang natin. Pang-anim, ang pagkakatupad ng mga ipinangako sa Quran. Na ito ay nasaksihan ng mga tao. Liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga sahaba, lalong-lalo na. Na yung mga ipinangako na pagtatagumpay ng mga Muslim, kabilang yun doon. So yung pang-pito, ito ay nagbabanggit ng mga propesiya na mangyayari sa hinaharap o mga bagay-bagay na nalilingid. Ang distinction ng number 7 na ito sa number 6. Yung number 6, mga pangyayari na nababanggit sa Quran na mangyayari sa lifetime ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero number 7, tungkol sa mga nalilingid, al-ghaib, at mga bagay-bagay na mangyayari sa hinaharap. Mga prophecy talaga. Tapos number 8, ang Quran ay naglalaman ng kaalaman na mahalaga sa tao tungkol sa iba't ibang mga kahatulan. Kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung haram, ano yung halal, at iba pang katulad nito. Number 9, ang maraming mga aral ay imposibleng makikita ng ganoon karami sa isang aklat lamang.
So napakaraming aral sa Quran at ang mga aral na ito ay imposibleng mapoformulate lang ng tao o philosopher o kahit sino. At panghuli, yung at-tanasub na magkakaugnay ang mga nilalaman ng Quran na hindi nga ito nagkakaroon ng salungatan. So parang katulad ito doon sa number 3. Yung number 3 na organisado ang Quran na ito yung tinutukoy ni Allah na dalikal kitabu la rayba fi, at pang-10 ito ay walang salungatan sa isa't isa. Yung sinabi ni Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. So ito yung batayan dito. Alhamdulillah. So ngayon simulan natin sa number 1, inshallah. So, una, sa nabanggit ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah sa Wujuhu I'jazul Quran, sa mga anyo ng pagiging mahimala ng Quran na tinukoy niya 10, at yun nga ang ating mga scholar sa makabagong panahon ay mas marami na silang na tukoy. Kasi sinabi nga na habang lumilipas ang panahon, may matutuklasan ng mga tao na mga kaalaman na nababagay dito pa rin ang nilalaman ng Quran. Halimbawa sa panahon natin ngayon, sa makabagong panahon, ngayon lang na-appreciate ng tao yung mga scientific miracles ng Quran, hindi yun nabanggit dito ni Imam Al-Qurtubi. Wala pa silang interest dito, wala pa silang knowledge tungkol sa bagay na yun, pero ngayon ay marami nang napagtibay na babanggit sa Quran o kahit sa mga hadith na scientifically totoo at imposibleng malalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon niya. So ito ay patunay ng Quran ay nanggaling lamang talaga kay Allah. So yung una, an-nadamu al-badi al-mukhalifu li kulli nadamin ma'hudin fi lisanil arabi wa fi gayriha. Ang napakainam na paraan ng pagkaka-compose, kumbaga sa Quran, kung paano ito isinulat. Okay, kung paano ito isinulat. Na kung babasahin mo ang Quran, ito ay ibang-iba sa paraan kung paano nagsusulat ang mga Arabo. O kahit sa iba pang wika. Kahit sa iba pang wika. Na sa Quran, kumbaga, kuha na tayo sample. Pengaw mushaf. Yan natin yung anong ibig sabihin ni Imam Al-Qurtubi. Ganito yun. So dito, ano bang sura ito? Sa surah Yunus, وَإِذَا nasa rahmatan min ba'di darra masathum idha lahum makrun fi ayatina. Sinabi ni Allah, nang pinatikim namin ang mga tao ng habag mula sa amin matapos ang sakuna na dumating sa kanila, sila naman ay nagpaplano laban sa aming mga tanda. So yung dito, kung hahati-hatiin, i-breakdown natin ito kung magkakaroon sa Arabic tinatawag itong sarf. Yung kumbaga hahati-hatiin yung isang sentence, paghihiwa-hiwalayin yung noun, yung subject, yung predicate, yung verb at ano yung function nila sa iisang sentence. Kakaiba yung arrangement ng sentence na to. Kakaiba ang arrangement ng sentence na ito. Na kung ang tao, halimbawa, nagkukwentuhan tayo, pag-uusapan natin yung tungkol sa mga tao, na matapos na sila ay nakaranas ng paghihirap, ganito ko tayo kukwento, kumbaga, kung ako magsasalita. Matapos silang naranasan ng hirap, ay pinatikim sila ni Allah ng ginhawa, ng habag, pero sila ay nagpaplano laban sa mga tanda ni Allah.
So, ganun ko siya ipapahayag kasi logically, ganun mo siya pinaka-maiintindihan. Naintindihan nyo? O hindi nyo naintindihan? Kumbaga, ganun, kung nagsasalita tayo, nag-uusap tayo ngayon, ganun ko siya ikukwento. Pero doon sa Quran, iba. Nauna yung resulta bago yung cause. Nauna yung effect bago yung cause. Pero kung ako magkukwento, unahin ko yung cause. Pumunta siya doon, yun, nadapa. Kung dito halimbawa, kung sa syntax nito, nadapa siya kasi pumunta siya doon. Ganun. Kumbaga, kakaiba yung, ito yung tinutukoy dito na kakaiba. Kaya nga, nung may translation ako, di ba? Sinubukan kung ganun yung kung ano yung, kumbaga, yung grammatical structure dun sa Arabic, ganun yung ginawa ko sa Tagalog. Alam mo nangyari? Ang daming galit doon sa translation ko. Hindi raw nila maintindihan. Pero ang gusto kong mangyari kasi doon sa translation ko, makita nila na ang structure ng Quran ay iba sa structure ng iba pang wika. Kaya ganun yung nangyari. Bahala sila sa buhay nila. Basta ako, napatunayan ko na yung punto ko. Ang structure ng Quran ay iba pa sa kung paano magsalita yung tao, kung paano magsulat ang tao ng prose o ng poetry. Yun yung tinutukoy dito, doon sa number 1. Okay? Ngayon, para ma-distinguish nga siya doon sa number 2, yung number 2, al-uslubul mukhalifu li jami'i asalibil Arab. So, yung paraan ng Quran ay iba pa sa paraan ng mga Arabo. So parang katulad siya nung number 1, di ba? Pero ang pagkakaintindi ko rito, para ma-distinguish silang dalawa, para maintindihan din ninyo. Kapag binasa ang Quran, yung tayo nagbasa ng nakasulat na Quran, makikita natin kakaiba ang Quran. At doon sa number 2, kapag pinakinggan natin ang binabasa na Quran, yung tunog ng Quran, kumbaga pag binabasa ito, o recorded man ito, o binabasa ng nagbabasa ng Quran, o binabasa ng imam sa sala, kakaiba ang Quran at hindi ito katulad ng kung paanong nagsasalita ang mga Arabo. Kakaiba. At yun yung isang punto ko doon, yung grammatical na structure kung paano nabubuo yung mga sentence sa Quran, kung paano pinagdudugtong-dugtong yung mga phrase sa Quran. Kakaiba siya. At sino mang tao ang makakaisip na gumawa ng ganun paraan ng pag-express ng sarili niya na magiging kakaiba siya sa paraan ng pagsasalita ng mga tao. Sige, para mas maintindihan pa ninyo. Ano bang sample maganda? Nanonood kayo ng Star Wars? Hindi rin. Kilala niyo si Master Yoda? Di ba pag nag-English siya, yung salita siya baligtad? Diba, sasabihin niya, pumunta ako doon. Ang gusto niya sabihin, pupunta ako doon ngayon. Pero sasabihin niya, i-express niya yun sa pamagitan ng pagsasabi ng ngayon, doon ako ay pupunta. Pupunta ako doon ngayon kung ordinaryo tao magsasalita. Pero siya, ngayon doon ako ay pupunta. So sinong matinong tao yung magsasalita ng ganun? Kumbaga, maaaring gawin mo yun sa poetry o sa prose kung literature yung ginagawa mo. Pero ito nga, kumbaga kakaiba yung paraan ng kung paano sinulat yung Quran sa normal na pagsasalita ng tao at kung paano ito naririnig ng mga Arabo. Okay? Pero nga sa kabila ng pagiging kakaiba o unique ng Quran, ito na yung number 3 naman. Kasi pinag-ugnay natin to. Yung number 3, ito ay cohesive pa rin. Ibig sabihin organisado. Organisado yung paraan ng pagsasalita na kahit parang balibaligtad yung sentence, kung ihahambing sa normal na pagsasalita ng tao, naiintindihan pa rin ng tao. At na-appreciate niya na itong
nakikipag-usap na ito sa pamagitan ng Quran, si Allah. O kung halimbawa hindi naniniwala kay Allah, kumbaga nararamdaman niya mula doon sa kung ano mang binabasa niya o naririnig niya ng salita na kanyang binabasa o naririnig ay hindi salita ng tao. Okay? Diba, si Master Yoda, hindi naman siya tao, alien yun eh. Pero dito, kumbaga, hindi ko talaga maintindihan kung naiintindihan nyo. Pero ganun yun, okay? Kumbaga, kakaiba ang Quran kung babasahin nyo ito o maririnig ninyo ito, iba ito sa kung paano nagsasalita at nagsusulat ang mga Arabo. Pero ang kagilagilalas dito, doon nga sa number 3, meron pa rin itong jazala. Al-jazalatul lati la tasihu fi makhlukin bihalin. Na sa kabila ng pagiging number 1 at number 2 nito, nakakaiba ito sa pagkakasulat, kakaiba sa pagkakabasa, o kung maririnig natin kakaiba. Ito'y coherent pa rin at cohesive, organisado, na naiintindihan pa rin at na-appreciate ng tao. Alhamdulillah. So ito yung 1, 2, 3. Sa susunod, matatalakay pa natin next week, inshallah, na yung pang-apat, na yun nga, yung mga paraan ng pagkaka-express sa Arabic ng Quran ay unique nga dun sa mga Arabo. Walang Arabo ang gumamit ng mga salitang ito. Halimbawa, yung Quran, salitang Quran. Kung sa wazan, kumbaga parang hindi ko alam eksaktong tawag sa tasrif sa Arabic, pero sa English, hindi ko alam eksakto yung tawag, morphology ba o ewan. Basta kung paano nagbabago-bago yung mga salita at naiiba yung meaning. Ang Quran, kung galing ito sa salitang qara'ah, di ba? Galing ito sa salitang qara'ah. Ang recitation, ang tawag ng mga Arabo sa recitation, qira'ah. Pero, ang Quran, hindi nila ginagamit. Kasi literal na kahulugan ng Quran ay recitation pa rin. Hindi nila ito ginagamit bilang salita na ibig sabihin ng recitation. Ginagamit nila qira'ah. Pero grammatically correct ang salitang Quran. Okay? Grammatically correct ang salitang Quran. Katulad ng kung paanong merong salitang gadban. Anong root word ng gadban? Gadiba. Nagalit siya. Pag sinabing gadban, galit o pagkagalit na nagagalit. Pero yung Quran mula sa fe'lan, mula sa qara'ah, hindi ito ginagamit ng mga Arabo kasi ginagamit nila qira'ah, pagbasa, recitation, pero ang Quran grammatically correct pa rin na salita. So naiintindihan pa rin ito ng mga Arabo kahit ito ay kakaiba sa kanilang pagbasa at pandinig. Alhamdulillah. Actually, ma-appreciate nyo lang talaga ito pag marunong kayo ng Arabic. Pero ewan ko sa inyo, parang hindi kayo masyadong interesado eh. Pero sikapin nyo inshallah kasi hindi nyo ma-appreciate itong bagay na ito kapag hindi kayo marunong ng Arabic. Kaya nga inuna ko yung Arabic dati. Pero anyway, maalala nyo to pagka natuto na kayo ng Arabic, inshallah. Maalala nyo itong mga bagay na ito kung ano yung pinagsasabi ko rito. Inshallah. So tutuloy natin ito next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.